live segment. Okay. Ayan. Okay, alam ko po yung iba po sa inyo, alam na po ito, na kung saan yung Singapore ay gumawa po ng batas. Sa katotohanan lamang po, even po yung Amerika, okay, ay nagpasa po ng batas yung Amerika, even po yung Singapore. Okay? Pareho pong batas ang kanila pong inihain at ipinasa sa Kongreso na kung saan magkakaroon po ng tinatawag na mandatory vaccination sa lahat. Actually, meron po tayong isa pang video na sa Kongreso, dito sa Pilipinas mismo. Okay? Actually, hinarang po ni Congressman Busita, Colonel Busita, yung panukala. Ito po yung nakakalungkot. Okay? Pasensya na po kayo sa mga kapatid natin. Kasi, meron pong inihahaing batas. Kagaya po nito, ito pong nangyari po sa Singapore at sa Amerika. Sa Singapore, babasahin ko muna, sabi diyan, Singapore passes law to mandate vaccines and jail the unvaccinated days after Bill Gates high-level visit. So ikukulong po yung mga unvaccinated. Yan din po yung ginawa pong batas sa Amerika. Okay? Na kung saan akala po ng marami si Trump ay parang hero sa kanila, pero di nila alam ang layon po ng pagkaupo ni Trump ay para po maisagawa muli yung tinatawag na mandatory vaccination. Ngayon sa Pilipinas, okay, inihain po, nagsagawa po ng batas. Actually hindi pa naman naisa sa batas, pero naghain po ng parang resolution. Ito pong si Brother Eddie Villanueva ng SIBAC, siya po yung naghain na magkakaroon ng mandatory vaccination sa lahat po ng paaralan sa Pilipinas without any consent ng mga magulang. At according doon sa kanila pong inililay down na resolusyon o ng batas, bill, mga kapatid, hindi po pwedeng umuwi yung mga bata na hindi po sila bakunado. Okay? Kaya nga po, pinigilan po yan ni Colonel Busita. Nandiyan ba yung video, Sister Nina? Yes po. Ito po yung huling video. Okay? Kaya nga po, maging maingat po kayo, lalo na po sa ngayon pong darating po na pasukan kasi hindi po kasi nila i-announce na meron ng ganyang mga batas Magugulat na lang po tayo. Okay? Ito po, panoorin niyo po muna at maaring dito po tayo magtapos dito po sa video na ito. Pakinggan niyo. Okay, can we have Congressman Busita first, and then we will let Congressman Solon after. Congressman Busita. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, dito po sa draft bill nitong substitute bill, with due respect po do sa mga authors, ito pong word na mandatory, for me, as member of this committee, hindi po ako pabor dito. Kasi po, from the word mandatory, parang wala nang rights yung parents do sa kanilang mga anak. At kung babalikan po natin yung issue ng Dengbaksya, hanggang ngayon po, sigurado, hindi nananahimik ang buhay ng pamilya ng mga sinasabing mga bata na nabiktima dito sa Dengbaksya. Ay kung lalabas pa po ito na mandatory, pwedeng maulit-uli yung ganong insidente. And dito po sa Section 5, Mr. Chair, from line 131 to 34, sabi po dito, please allow me to read the paragraph. The DOH, in collaboration with the Department of Education and the Department of Interior and Local Government, shall undertake a school-based and community-based immunization program. Dito po, napakalinaw po, pag nagkaroon ng schedule ang schools, walang kaalam-alam yung parents, pag uwi ng bata, naturokan na. Ang mga teachers and other personnel involved, legally, absulto do sa kanilang gagawin kung may sa batas ito. Kasi po, Mr. Chair, nakalagay po dito mandatory.
aside from that, kung may labas at may pasa ito, meron na tayong obligasyon na pondohan yung bilyones na ituturok sa mga bata. You know, nang nasa active service pa po ako, and as advocate, anong sabi ng mga maliliit nating kababayan? Ang ating mga batas, butas-butas. Anong ginagawa ng mga congressman? Dapat po, may correct na ito. Dahil once na mailabas ito, every member of the committee, lahat ng congressman, lahat ng involved dito, walang excuse once na makapasa po ito. Anong gagawin natin kung may problema na? Magsisisihan tayo o magtitinginan lamang po tayo? Ang pinag-uusapan po kasi dito, Mr. Chair, buhay eh. My point, Mr. Chair, is huwag po nating alisan ang karapatan ang bawat parent para sa safety ng kanilang mga anak. And I don't think na may justification tayo or anybody para maka-skip doon sa word na mandatory. Mandatory, mandato, obligado. So, kawaawa po ang mga bata, kawaawa ang mga parents, and at the same time, once na maipasa po ito, whether we like it or not, kailangan pondohan ang kailangan ng DOH. And for me, as member of the committee, okay yan. Kung 100% sigurado tayo na mapoprotektahan ang mga bata. So yun lamang po ang pinapakiusap ko with respect to the authors of these bills, Mr. Chair, na maging maingat po tayo. Kasi po, we as elected public servants, tayong lahat ay temporary lamang dito. At kapag may problema na, napakasakit na instrumento tayo na doon sa huling hibla ng hininga natin, nagsisisi tayo. Buhay po ang pinag-uusapan dito eh. And rights of the parents. Sino po ang sisisihin dito? Tayo. So, Mr. Chair, maging maingat po sana tayo dito sa batas na ito. Masyadong kawaawa ang mahihirap nating kababayan. Kasi po, nakakaalarma itong term na mandatory. Ang parents wala nang control dyan. Pagpasok sa eskwela, pagbalik, nanay, mami, daddy, tinurukan po kami. Wala na. Nalalagay sa peligro yung buhay ng mga bata, mawawala ng karapatan yung kanilang mga parents, at malaking pera po ang magiging involved dito na kailangan pondohan ng ating pamahalaan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. We will take note of your inputs. Okay, so nakita po ninyo at against po si Colonel Busita doon po sa pinapasa pong batas na ang author nga po ay walang iba kundi po si Brother Eddie Villanueva. Hindi ko po siya sinisiraan pero syempre dapat sana pinag-aralang mabuti yung isasagawang batas. Alam niyo po ba mga kapatid, kasi meron pong nagtanong dyan yan po ba pastor, yan po ba yung bagong vaccine? Hindi po. Dinadaya lamang po tayo, okay, ng World Health Organization. Binabago yung mga pangalan ng mga immunization at vaccine, pero yan pa rin po yung COVID vaccine. Yan pa rin po yan. Okay, may nanotechnology, may graphene oxide na may kakayanang baguhin ng DNA ng tao. Binabago lang po nila yung pangalan dahil nga ang layo nila ay malagyan, lalong-lalo na yung mga wala pa. Why Yan would po. they mandate, Pastor? Yun nga ang tanong, bakit Immunization kinakailangang i-mandate at
kinakailangan walang consent ng magulang. Tingnan niyo po, walang pagsang-ayon ng mga magulang. Hindi nila kinakailangan ng pagsang-ayon ng magulang. Hindi papayag. Alam niyo po ba kung sino yung gagawa ng mga pagturok na yan? Yung mga guro. At exempted yung mga guro na yan. Hindi po sila liable na kung may mangyari po doon sa mga bata, hindi sila liable sa batas. Okay? Ngayon, hindi sila paaalisin sa school hanggat hindi sila vaccinated. Wala pang pagsang-ayon ng mga magulang. Bakit gagawing mandatory? Di ba? Di po ba? Yun po ang problema. Ngayon, kaya kailangan po magkaisa tayo, mga kapatid. Okay, magkaisa tayo. Kasi yung ibang mga content creator, yung mga vlogger, Christian vlogger, yung iba may mga higaw pa. Yung iba may mga kulay pa yung buhok. Hindi ko nga alam kung Kristiyano ba ito, pastor ba ito, ano ba ito. Diba? Maraming nakikinig, milyon yung subscriber, milyon yung viewers, pero meron pang gantong pangangaral? Meron bang ganyang mga pagbibigay ng babala? Hindi eh. Ano pong ginagawa ng ibang mga content creator ngayon, ng mga so-called Christian vlogger? Sumasabay lang sa uso. Okay? Hindi po kagaya po ng Rapture Bright TV, hindi ko po pinagmamalaki sa Diyos po ang kapurihan. Bago pang mangyari, binabanggit na po namin sa inyo. Hindi yung merong bagong trend ngayon, tsaka gagawa ng review. Yun pang ginagawa ng marami. Kaya kung kayo po nakikinig dyan, dapat i-unfollow nyo po yung mga yan. Dahil nga, hindi po magdudulot at hindi po magliligtas ng kaluluwa po ninyo. Okay? Di po ba? Pero inyo ito nga po isang napakalaking tanong. Maliit lang po yung programa natin, pero bakit pilit ng kaaway, pilit binubura ni Facebook yung ating mga video? Okay, binigyan po tayo ng notice na yung mga live segment natin 1 buwan lang, then buburahin na nila. Bakit? Kasi ayaw nilang malaman yung katotohanan. Kaya habang pwede nyo pa pong i-record, i-download yung mga videos namin, gawin nyo na po kasi tinatanggal na po ni Facebook yung mga videos namin. Lalong-lalo na po yung merong content na kung saan patungkol po sa vax na siyang mark of the beast. Tanong po ang ating kapatid dito. Niya may ganun na po ba, Pastor? Sinasabatas pa lang po. Sinasabatas pa lang po. Kaya maging mapagmatsa. Okay. Kaya nga dahil nga pag naisabatas yan, hindi naman nila i-announce sa TV. No, ito, naisabatas na namin to. Hindi po. Hindi nila i-announce yan. Kaya nga dapat maging mapagmatsyag tayo. Hindi nila sasabihin yan. Okay? Magugulat na lang tayo. Kaya i-brief nyo yung mga anak ninyo na bigyan nyo ng mga cellphone na pag dumating yung ganon, tawagan kayo, puntahan nyo sa school para kayo mismo ang pipigil, huwag nyo nang papasukin o ano man yung gagawin nyo. Dahil nga, pag yan po yung naipasa yung batas na yan, kahit wala po yung pagsang-ayon po ninyo, yung pagpayag ninyo, tuturukan at hindi sila papayag na uuwi yung mga anak ninyo, hindi bakunado. At lusot sila sa batas. Okay. At kahit i-demanda mo sila, wala na tayong magagawa. Yung mga bata, buhay nila na anak, kaya mapapahamak pa. Ayun. Kaya po, mga kapatid, may pag-pray ninyo na ito pong programa natin, ito nga, dapat ma-share pa po natin. Okay? Pilit pong binubura ng kaaway ito pong programa nating maliit. Dahil sa pamamagitan nito, namumulat ang mata ng maraming tao. Okay? So, yun lamang po mga kapatid, bago po tayo tuluyan, mamaalad, nais ko muna kayong pasalamatan. Kayo pong lahat na walang sawang nananalangin, walang sawang sumusubaybay, walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa inyo. Tumatanaw po ako ng malaking utang na loob mula po sa puso ko. Nagpapasalamat ako sa inyo. Salamat sa Diyos sapagkat naririyan po kayo, mga kapatid. Okay?